Sumulat si Susie Heller noong 2018 sa pahayagan na Business Insider tungkol sa isang restaurant sa California na kung saan bawal ang mga bata. Sa restaurant na yon, bawal ang mga bata. Nakalagay doon sa kanilang signage, no strollers, no high chairs, no booster chairs. Children crying or making loud noises are distraction to other diners, and such are not allowed in the dining room. So, dati pa to, no? 2018 pa to. Pero dun sa isang restaurant na yon, bawal yung mga bata dahil nakaka-istorbo daw sila. Iyakan ng iyakan, magulo, at nakaka-istorbo daw sa ibang mga nagbabayad na mga kakain doon. At sa sermon passage natin dito sa mismong babasahin natin na pahina, ito mismo yung ginagawa ng mga disipulo. We see here that this is what the disciples are doing. Nang lumapit yung mga bata kay Jesus, ang sinabi ng mga disipulo, huwag kayo dito. No children allowed. Huwag kayong lumapit kay Jesus. At ano yung naging tugon ni Jesus? Ano yung naging response ng Panginoong Jesus? At yan ang tutunghayan natin ngayon sa sermon natin. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang Mark chapter 10, verses 13 hanggang Mark chapter 10, verses 13 hanggang 16. So ito ang continuation natin ng sermon sa Book of Mark na sinimulan pa natin last year. Mark 10:13 hanggang 16. Verse 13, this is the word of the Lord. And they were bringing children to Jesus that he might touch them. And the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. At final verse 16, and he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Sabi ng isang commentator na si Barclay, isa na daw tradisyon o kinaugalian ng mga Hudyo sa panahon nila na dinadala nila yung mga bata sa first birthday nila. Pag 1 year old na sila, dinadala nila yung mga bata sa isang kilalang rabbi. Dun sa mga kilalang mga rabbi, mga tinitingala nila ng mga tagapagturo ng Judaismo para i-bless yung mga batang yon. So perhaps ito yung ginagawa ng mga tao na nagdala kay Jesus ng mga anak nila dito. Dinadala nila para pagpalain ng Panginoong Hesukristo. Pero ang ginawa ng mga disipulo, nirebuke sila. Dala nila yung anak nila, dinadala nila kay Jesus. Yung mga guardians, dinadala nila yung mga bata kay Jesus. Itong matatanda na ito, dinadala itong maliliit na tao sa Panginoong Jesus. At itong mga disipulo, nirebuke ba naman? Bawal kayo dito. Huwag kayong lumapit sa Panginoong Jesus. At ang naging tugon ng Panginoong Jesus ay galit. Ibang klaseng galit. Indignant. Galit. Ibang klaseng galit yung naramdaman ng Panginoong Jesus nung nirebuke nila yung mga naglalapit sa mga bata. At ang ginawa ni Jesus ay tinawag, pabalik. Pabalikin nyo sila dito para ipanalangin, pagpalain sila ng Panginoong Jesus. Sinabi ng chapter 10, verse 14, let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. At hindi lang sinabi ni Jesus na papuntahin nyo sila dito, huwag nyo silang pigilan, kung hindi itinuloy ni Jesus. Sabi niya sa verse 15, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.
Nakita ni Jesus yung sitwasyon na yon, yung pagkakataon na yon bilang malaking oportunidad para turuan yung mga disipulo niya tungkol sa Kristyanismo. Naalala nyo, ito yung point ni Jesus kung bakit hiniwalay niya yung mga disciples para turuan niya privately. Kaya lang, may mga crowds pa rin na sumasama, kaya nagpa-public teaching siya. Pero ito, ginamit ni Jesus bilang pagkakataon para turuan yung 12 tungkol sa kaharian ng Diyos. Itong maliliit na bata ay dapat dalhin ng mga matatanda kay Jesus, at itong matatanda na ito ay hindi dapat pigilan ang mga maliliit na bata na lumapit kay Jesus. At sila na binibigyan ng entrance, na pinapapasok sa pinto ng kaharian ng Diyos ay dapat maging maliliit na bata. So, nakita nyo yung situation mismo ginamit ni Jesus bilang teaching opportunity. Bilang teaching opportunity para maintindihan ng mga disipulo yung kaharian. Ito'y mensahe tungkol sa mga literal na mga maliliit na bata, at tinuruan din sila ni Jesus tungkol sa mga simbolikong maliliit na bata para makapasok sa kaharian niya. Kaya ito po yung mensahe natin ngayong umaga, para makapasok sa kaharian ng Diyos, ang mga makasalanan ay dapat maging tulad ng maliliit na bata, at ang mga maliliit na bata ay dapat maging mananampalataya. In order to enter the kingdom of God, sinners need to be like little children. And little children need to be Christians. Yan yung tinuturo sa atin tungkol sa kaharian ng Diyos ng Panginoong Hesukristo. Pag tinanong natin, ano ba ang kaharian ng Diyos? Main theme yan eh. Yan yung tema ng pagbaba ni Jesus para dalhin yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yan yung tinuro ni Jesus na panalangin sa mga disciples niya. Pag nanalangin kayo, ipanalangin nyo. Dumating nawa yung kaharian mo. Dumating nawa yung kaharian mo. At itong kaharian na pinapalaganap ni Jesus, na itinayo ni Jesus, sa biyaya niya, anong itsura nun? At sa pahina ng Biblia na nakita natin, ito yung itsura ng kaharian ng Diyos. Una, ito'y isang kaharian na tumatanggap ng maliliit na bata. At pangalawa, ito'y kaharian na ang mga miyembro ay tulad ng mga bata. So, una, it is a kingdom that welcomes little children. At pangalawa, it is a kingdom whose members are like children. Yung hinihiling ng mga nagdala kay Jesus, ng mga malilit na bata, ay benediction. Humihingi sila ng benediction, humihingi sila ng formal na invoking of divine grace doon sa mga bata na yon para lumaki sila na maging makadiyos. Lumaki sila ng mga mabubuting asawa, lumaki sila bilang mabubuting miyembro ng Judaismo, lumaki sila bilang mga may takot sa Diyos. Yan yung hinihiling kapag pinapatungan ng kamay yung mga bata sa panahon nila. Sinabi sa cross-reference sa Matthew 19 verse 13, the children were brought to Jesus that He might lay His hands on them and pray. Yan yung purpose nila. Dinadala nila yung mga bata para malay hand sila ni Jesus at mabigyan sila ng panalangin ng pagpapala. Sabi ni Wiersbe, ito daw ay kinaugalian ng mga Hudyo para tumanggap yung mga bata ng special blessing. Kaya naman, napaka mind-boggling na nirebuke sila ng mga disciples. Kasi kaugalian ito eh. Sa Israel, normal siya na nangyayari. Dinadala talaga yung malilit na bata sa mga kilalang rabbi. Kaya yung ginawa ng mga disciples na nirebuke nila yung mga nagdadala, it is not ordinary. Hindi yung normal na nangyayari. Kasi ito ay kinaugalian sa kanila. So if this was a normal practice sa Jewish communities, why did the disciples rebuke them? Bakit? Bakit pinaalis ng mga disciples kung ito ay normal na kinaugalian? Maraming pwedeng mga iba't iba tayong
speculation na maisip tungkol dito. Kunyari, sa pulpit commentary, sabi nila, perhaps because they thought them unworthy of so great a prophet, whose business was rather to instruct those of full age rather than spending time with these little children. Pwede daw na naisip nila, napaka-dakila ni Jesus, siya ang Mesayas, na sa sobrang dakila niya, dapat ginugugol yung oras niya sa pagtuturo sa mga matatanda kaysa sa mga maliliit na mga bata. Yung mga disciples parang naging bodyguard, no? Nung time na to, bawal, namimili sila kung sino yung pwedeng lumapit kay Jesus. Para silang naging personal bodyguard ni Jesus. Parang bodyguard ng kilalang tao, ng presidente, ganyan. Na naisip ng mga disciples na itong mga maliliit na bata, panggulo lang. Manggugulo lang kayo kay Hesukristo. Isa pa, napaka-busy nila. Dami nilang ginagawa, dami nilang ina-attend. Kakapagaling pa lang ni Jesus sa mga last text na nabasa natin, previous text na nabasa natin. So napaka-busy ng Panginoong Jesus, naisip ng mga disipulo, perhaps, na wag na muna yan, yung mga bata. Nakaka-istorbo lang yan sila. At alam natin ang naging tugon ni Jesus, nagalit siya. Nagalit si Jesus. Kanino? Sa mga disciples. Nagalit siya dahil pinaalis ng mga disipulo itong mga nagdadala ng mga maliliit na bata. Alam niyo ba yung word na ginamit doon na indignant, 2 beses pa yung ginamit sa Book of Mark. Ginamit yan ng makasalanang 2 beses pa sa book na ito. Sa chapter 10, verse 41, later, mag-aaway-aaway mga disciples dahil magtatanungan sila kung sino yung pinakamataas sa kaharian ng Diyos. Naalala nyo si John, saka si James, yung nanay nila. Sinabihan si Jesus na, pwede bang si James at John ay nasa kanan mo, Jesus, pagdating ng kaharian? Nagtalo-talo, naging indignant yung 10 dun sa 2. Isang makasalanang galit, envious anger, inggit na galit, yung 10 doon sa 2. And later, gagamitin din tong word na to kay Judas. Alala nyo, may isang babae na binasag niya yung perfume para ginamit niya yung buhok niya bilang linis, panghugas ng paa ng Panginoong Jesus. At nagalit si Judas. Ito naman ay isang greedy anger. Sakim na galit. Galit siya, bakit hindi na lang... Pero sa isip ni Judas, gusto niya lang kunin yung pera, di ba? Sabi niya, bakit sayang? Bakit nilagay pa sa paa ni Jesus? Yun yung word na ginamit dito sa indignant si Jesus. Pero yung indignant si Jesus ay isang banal na galit. It's a holy anger. Bihira lang makita natin si Jesus na mayroong outward na pinapakita ng galit. Isa ay sa templo, yung mga may mga nagbebenta sa labas ng templo, nagalit si Jesus noon. Ito yung isa pa, nagalit si Jesus kailan? Dahil sa banal na dahilan. Dahil ayaw nilang palapitin yung mga bata sa Panginoong Jesus. Jesus was angry with a holy anger for the spiritual good of little children. Kaya naman, ang mga maliliit na bata ay hindi mas mababang tagapakinig na hindi dapat inuuna sa pagtawag ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Little children are not second-class, lesser, second-rate hearers and prioritized in the salvation call of Jesus Christ. Yan ang sabi ni Jesus, di ba? Let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Ang banal na galit ni Jesus ay sa kanila na mga pumipigil, sa kanila na mga nagbabar, sa mga maliliit na bata, para lumapit at tumanggap ng pangkaligtasang pagpapala. Pero sa ganitong usapin, bakit nga ba iniisip natin na secondary o mas mababang tagapakinig, mas mababang, dapat hindi prioritize yung mga
mas maliliit na bata sa usapin ng pagtawag sa kaligtasan. Isa, dahil iniisip natin na hindi pa mature yung isipan nila. Isa yon, normally. Iniisip natin, hindi pa naman sila mature mag-isip. Hindi pa nila maiintindihan yan. Saka na, pag medyo matanda na sila, saka nila maiintindihan ng ebanghelyo. Ganyan ang naiisip natin. Kaya ang maliliit na bata ay dinidiscriminate, hindi nare-respeto, hindi sinasama sa mga seryosong usapin tulad ng ebanghelyo. Dahil iniisip natin, wala pa silang isip na pangmatanda at matured na pag-iisip. Ganyan ang tingin natin sa mga mas maliliit na bata, perhaps ganyan ang tingin ng mga disipulo dito sa mga dinadala kay Hesukristo. Pero kailan nga ba natin dapat i-evangelize ang mga bata? I would ask you, anong edad? Bigyan mo ko ng edad. Anong edad magsisimula na dapat makapakinig na sila? Day 1. Day 1. Naalala ko, kinikwento ni Tito Jacob Nasa tiyan pa lang si Jeshu. Binabasahan na ng 10 Commandments Wala pa. Pero ando na. Wala pa ang day 1 So, 2 Corinthians 6:2, behold, today is the day of salvation. That is also even for little children. Even for little children, today is the day of salvation. Hindi after 10 years, saka lang it's the day of salvation. Saka na pag 10 years old na, 15 years old na, pag nakakaintindi na, then that is the day of salvation. No, the scripture said today is the day of salvation. Ano pa? Ang ibang dahilan kung ba't naiisip natin na hindi dapat i-prioritize, hindi dapat sila isali sa mga pagtawag sa kaligtasan. Iniisip kasi natin, normal na naisip natin sa evangelicalism, yung tinatawag na crisis conversion. Crisis experience. Na kailangan magkasala muna ng malaki yung isang tao bago natin siya tawagin sa pagsisisi at sa kaligtasan. Parang hinihintay natin magkasala ka muna ng malaki, saka ka namin tatawagin sa kaligtasan. Hindi ganyan. Alam nyo ba na sa Confession of Faith natin, sa chapter 15, paragraph 1, sinabi, such of the elect are converted at riper years, having lived in a state of nature, God in their effectual calling giveth them repentance unto life. In-exclude dito, parang in-specify dito na merong mga tao na naliligtas later pa in life. In short, ang normal na makakilala kay Jesus ay hindi yung mga matatanda na mamaya. Ang normal, may nabasa pa akong isang survey, mas maraming nagiging Kristiyano nung bata pa sila kaysa sa matanda na sila. Ang normal na pagkilos ng Diyos ay pagtuturo sa mga maliliit na bata na sila'y maging Kristiyano at lumaki silang Kristiyano, at ang hindi ang normal ay namuhay ka muna sa kasalanan at pagtanda mo saka ka maliligtas. Kasi yun yung nakikita natin madalas Yun yung kahanga-hanga. Ay, nakulong siya. Naligtas. Praise God. Praise God ba yun? Yes. Praise God yun. Pero hindi natin hihintayin yun. Hindi mo dapat hintayin yun. Ang normal ay tinuturuan pa lang in-ebanghelyo na mula bata pa, na lumaki siya, na hindi niya na namalayan, na walang pagkakataon na hindi niya mahal si Jesus. Na nagkaulirat na siya na ang Diyos ang sinasamba niya. Nagkaulirat na siya na palagi siyang nagsisisi. Nagkaulirat na siya na ang Biblia ang pamantayan ng buhay at hindi ang sanlibutan. For all of history of the world, yan ang normal na ginagawa ng mga mananampalataya. Habang hindi sinasabi na walang kaligtasan ng matatanda. Pero nakita nyo sa confession,
dinistinguish, sabi nila, merong mga matatanda na naliligtas. In short, ang normal na gustong ipahiatig ni Jesus, dalhin nyo sa akin ang mga bata, huwag nyo silang pigilan. Huwag nating hintayin na magkasala pa sila ng malaki bago natin sila dalhin kay Jesucristo as if they are not sinful enough in their childhood. Na para bang hindi pa sila makasalanan sa kanilang pagkabata. Sinabi ni David sa Psalm 51 verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Sabi ni David, nung pinanganak siya, makasalanan na siya, pinagbubuntis pa lang siya, makasalanan na siya. Ayan ang sinabi ni David. Sabi ni David, yung nagkasala siya kay Bathsheba, hindi siya doon naging makasalanan. Sabi ni David, pinagbubuntis pa lang siya, makasalanan na siya. Kapapanganak pa lang sa kanya, day 1, makasalanan na siya. Children are sinful enough for them to be brought to the Savior's feet. At gusto natin na maligtas sila as early as possible, not as late as possible. Hindi ang gusto natin ay sakana. Hindi, as early as possible. Kaya naman, dalhin natin ang mga pinakamaliliit na bata kay Jesus at wag natin silang pigilan katulad ng mga disipulo. Napaka-intentional nung succession dito sa passage natin, nung previous passage sa chapter 1 hanggang verse 1 hanggang verse 12 ay tungkol sa divorce, sa marriage. Ngayon naman sa chapter 13 hanggang chapter 16 ay tungkol sa paano tatratuhin naman ang mga bata. Gusto ni Jesus na yung mga magulang, mga guardians, mga adults, na dalhin ang mga bata para makatanggap sila ng benediksyon ng kaligtasan. Alam niyo ba kung sino ang pwede niyong tularan bilang isang hindi best, kung hindi perfect na magulang? Sino? Magbigay kayo sa akin ng iniisip nyo. Sino ang pinaka-best na magulang na kilala nyo na pwedeng tularan nating lahat? Walang iba kung hindi siya na dinadala ang mga anak niya papalapit kay Jesus. Sino yun? Ang Diyos Ama. Walang ibang pinaka-perpektong magulang kung hindi ang Diyos Ama. At mababasa natin sa Biblia, ang Diyos Ama ang nagdadala ng mga makasalanan papalapit sa kanyang bugtong na anak. John 6:37, "Everyone the Father gives me will come to me." Ang Diyos Ama ang naghahatak ng mga makasalanan papalapit kay Jesus. John 6 verse 44, "No one can come to me," Jesus, "unless the Father who sent me draws him." Ang Diyos Ama ang humahatak, nagdadala ng mga makasalanan papalapit kay Jesucristo. Ang Diyos Ama ay hindi pinipigilan ang mga tao na lumapit kay Jesus. Ang Diyos Ama ang humahatak sa makasalanan, dinadala sa kanyang nag-iisang bugtong na anak. Ang Diyos Ama ang perpektong magulang. He gives them to Jesus, and He does not hinder them. Perpektong Ama, perpektong Tatay, Diyos Ama. And we follow the steps of God the Father when we bring the smallest of children to Jesus. Dalhin mo sila sa Biblia, dalhin mo sila sa panalangin, dalhin mo sila sa pagsamba sa iglesia, dalhin mo sila sa pagsisisi, dalhin mo sila sa pananampalataya, dalhin mo sila kay Jesucristo, at purihin mo ang Diyos dahil siya ang naunang gumawa sa iyo nito. May isang, ang tawag ay Jeju Research Institute. Yung sinabi natin sa simula kanina, isang restaurant lang sa California, no? Pero alam nyo ba na sa South Korea, according sa Jeju Research Institute, merong 542 na establishments kung saan ang nakalagay no kids zone. Grabe, ang dami sa South Korea, 542.
perhaps mga cafe, mga restaurant, iba pang mga lugar kung saan bawal ang mga bata, no kids zone. Sa mga establishments na yon, iba yan sa Pilipinas, dahil sa Pilipinas, very family friendly kasi ang bansa natin. Pero may mga bansa na pala ng mga ganito. Because they causes too much problems. Yung mga bata na yan. Pero kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, walang signage na nakalagay, no kids allowed. Sa kaharian ng Diyos, pwede dalhin ang mga maliliit na bata at iniengganyo at tinatanggap para sa kaligtasan ng Diyos. At kung ikaw ay mga bata dito, o may mga bata na makikinig, ang relihiyon ng Kristyanismo ay hindi pang matanda, pwede ka dito. Lumapit ka kay Jesus, maligtas ka sa pamamagitan ni Jesus, magsisi ka sa mga pangbata mong kasalanan. Gusto namin na maligtas ka. Hindi namin sinasabi sa ARBC, bawal bata. Hindi totoo yan. Gusto namin na lumapit kayo at mapuno ang iglesyang ito ng mga maliliit na bata na may pananampalataya at pagsisisi kay Jesucristo. Sana sa mga maliliit na bata dito, wag niyong isipin na bawal kayo dito, na pangmatanda lang ito. You enter the kingdom through Jesus who washes away your childhood sins. Pangalawa, itong kaharian na to ay kaharian na ang mga miyembro ay tulad ng mga bata. Kanina, literal na mga bata yung sinasabi ni Jesus. Literal yun. Pero after niya, ituro yun, ginamit niya na yung maliliit na bata bilang metaphor, bilang symbol. Sinabi niya sa chapter 10, verse 14, the kingdom of God is for such as this. Para sa mga tulad nila. Sa verse 15, sinabi, hindi kayo makakapasok sa kaharian kung hindi kayo tulad ng mga bata. So yung una, literal na mga bata, huwag niyong pigilan. At sabi naman ng pangalawa ng Panginoong Jesus, hindi kayo makakapasok sa kaharian kung hindi kayo tulad. Figuratively, tulad ng mga maliliit na mga bata. So, yung verse 50 ng chapter 10, di ba pinagtabuyan ng mga disciples yung mga nagdadala ng bata? Let me paraphrase it like this. Na parang sinabi ni Jesus, dalhin nyo sila dito at kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo makapasok sa kaharian. Pwede natin i-paraphrase yung verse 15 ganito. Tignan nyo yung mga bata na pinagtabuyan nyo. Kung hindi kayo magiging katulad nila, kayo mismo hindi makakapasok sa kaharian. Look at the little children that you rebuked. Look at them. Tignan nyo yung mga bata na paalis na dahil pinagtabuyan nyo. Kung hindi kayo magiging katulad nila, hindi kayo makapasok sa kaharian. Yung pinagtabuyan nyo, yun yung dapat nyong tularan. Yung mga maliliit na bata na yun, kailangan maging ganun kayo. Sila dapat yung palapitin ninyo. Dahil katulad nila, sila lang ang makakapasok sa kaharian. Pero ang question natin, hindi kasi inelaborate ni Jesus eh. Ano yung tulad ng maliliit na bata? Ano yung quality ng little children na dapat meron ka para makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Because we cannot see that in the synoptics sa ibang mga, sa Matthew, sa Luke, kung ano yung ibig sabihin ni Jesus na dapat maging katulad sila. Need to explicitly elaborated, pero we can gather mula sa whole scripture at sa context niya yung answer dito. Ang mga bata ay helpless. Ang mga bata ay helpless. Hindi nila kaya ng sila lang. Kailangan na may tulong sila palagi. Kailangan nilang tatay nila, kailangan nilang nanay nila, kailangan nila na may mag-aalaga sa kanila. Sila ay totally dependent. Sa buong animal world, ang mga tao nga, ang pinakamatagal na dependent sa magulang. Ilang taon ba bago maging independent ang isang
tao. Ang tagal. 10 years old na yan, ano pa rin yan eh. Dependent pa rin yan eh. Pero sa sa animal world, ilang araw lang sila na. Ilang buwan lang sila na. Sa mga tao, ilang taon. Nasa puder pa rin sila ng magulang nila, kailangan pa rin nilang tulong ng kanilang mga magulang. Tinuturo ni Jesus dito, lalo na yung maliliit na bata. Sila ay very helpless, they are totally dependent. Hindi pinapatungkulan ni Jesus dito yung pagiging sinless ng bata. Kasi hindi naman sinless ang bata. Hindi sinasabi ni Jesus, maging katulad kayo ng bata na sinless, maging katulad kayo ng bata na walang kasalanan, who have natural goodness, dahil ang mga bata ay may kasalanan din. Alam ni Jesus na mga bata ay may kasalanan. Kaya hindi yan ang pinatutungkulan niya. Pinatutungkulan niya ay ang mga bata na pumunta dito sa mundong ito, dumating dito sa mundong to, na walang ginawa kundi tumanggap ng tumanggap. Wala sila ibang ginawa, tanggap lang sila ng tanggap. Wala kayong makikita ng 1-year-old na nagtatrabaho. Pagtrabahuhin na yan. Walang ganon, wala silang ambag. Wala silang contribution. Wala silang merit. They are helpless, and everything that they do is to receive and receive and receive. Anong natatanggap sa kanila? Cute lang. Cute ka. Pero wala silang ibang ambag. They receive the love, the protection, the provision, the attention, and they seek it with full dependence. Yan ang katangian na sinasabi ni Jesus sa mga maliliit na bata. Kaya tulad ng mga bata, ang mga miyembro ng kaharian ng Diyos ay may buong pagtitiwala sa kanilang kaligtasan. Comparable to little kids, members of the kingdom of God have full trust and dependence in God for their salvation. Sa hapagkainan, kapag kumakain sa hapagkainan, ang walang kontribusyon, walang ambag doon na nag-iisa ay ang mga maliliit na bata. Pero, meron pa rin silang pagkain. Meron pa rin silang, minsan mas marami pa nga eh. Kung sino nagtrabaho, mas konti pa nga yung pagkain niya, mas marami pa doon sa bata eh. Mas mahal pa eh. Yung mga pagkain na binibigay sa kanya, siya naman yung walang ambag. Wala namang contribution yun. Pero yung pinakamalaking gastos sa bahay, doon sa walang kontribusyon. Yung pinakamalaking gastos sa budget, nandoon sa hindi nagtatrabaho na maliit na bata. Para sa maliliit na bata, ang lahat ay libre. Libre. Walang bayad. Natuwa yata si Luas. Ang lahat ng tinatanggap ng maliit na bata, iba ang nagbayad. Iba ang nagtrabaho. Iba ang bumili. Ang gagawin niya lang, tatanggapin niya lang, pabubuksan niya pa. Hindi mo siya magbubukas. But for adults, everything has a price. Para sa mga matatanda, hindi na natin kayang kumilos ng hindi nag-iisip ng gastos. Hindi na natin kayang mabuhay dito sa mundong to na hindi nag-iisip magkano. Everything has a price. Pero sa maliliit na bata, walang gastos. Libre. This is contrasted sa narrative story later sa verse 17 onwards. It will be preached by Paul next Lord's Day sa morning worship. Yun ay kwento tungkol naman sa mayamang lalaki na tingin niya pwede niyang bayaran yung kaligtasan niya. Sinabi niya, papaano ako makatanggap ng walang hanggang buhay, at sinabi niya, nagawa ko na lahat yan. Iniisip niya, meron siyang pwedeng gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi ni Jesus, hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos dahil may inambag ka. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil may contribution ka. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil meron kang binigay galing sa bulsa mo.
Kaya ang panawagan ng Ebanghelyo sa mga hindi pa mananampalataya, pagkatiwalaan mo si Jesucristo ng may simple at buong pagtitiwala sa salita ng Diyos para sa personal mong kaligtasan. Isaiah 55 verse 1, "Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and price." Yun yung paanyaya ng Ebanghelyo, lumapit ka nang wala kang binabayaran. Tanggapin mo ang kaligtasan nang wala kang nilalabas sa bulsa mo. Tanggapin mo ang kaligtasan nang wala kang kontribusyon galing sa moralidad mo. Kaya Isaiah, inulit yan sa Revelation. Revelation 22:17. "The Spirit and the bride say, Come, and let the one who hears say, Come, and let the one who is thirsty come, and let the one who desires take the water of life without price." Walang bayad. Kaya kung mayroong pagsisisihan tayo dito, no? Ang pagsisisihan natin ay yung ideya na pwede tayo makapasok sa kaharian ng may bayad. Repent of your belief that you can enter the kingdom of God through your pocket. Na meron kang iaambag para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kung pagpapalain ka ni Jesus ng kaligtasan, makakapasok ka lang sa kaharian. Kung wala kang ibabayad, wala kang kontribusyon. The gospel is good news because the kingdom of God is a kingdom of grace and receiving. It is a kingdom of receiving and of grace. There is only one contribution that is sufficient, all sufficient to those who will believe, and that is the contribution of the cross. Ang kaisa-isang katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos ay ang perpektong kamatayan ni Jesucristo. At sapat yun. Sapat yung ginawa niya. Sapat at perpekto yung pagbabayad sala niya na doon tayo magtitiwala. Doon tayo aasa. Doon tayo mananahan. Doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No, paano naman sa ating mga mananampalataya na? Dahil itong passage natin, more evangelistic siya, no? Entrance in the kingdom of God, eh. Entrance. Paano naman sa mga nasa loob na ng kingdom of God? Now, what is it for us as believers? Sa atin naman ng mga mananampalataya, kailangan mong pag-igihan pa, you should foster a childlike faith even in your growing discipleship. Habang lumalago ka sa pagiging Kristiyano, kailangan maging parang bata ka pa rin. Nagsimula ka, pumasok ka sa kaharian na parang bata, mananatili ka sa loob ng kaharian bilang bata. Ang ibig sabihin nun ay ang paglago sa pananampalataya ay hindi pagiging independent sa Diyos. Kasi sa atin, ganun ang turing natin sa independence. Pag independent na ang isang tao, hindi na siya aasa. Pag independent na ang isang tao, hindi niya na kailangan ng tulong. Kaya niya nang mag-isa. Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Pero sa kaharian ng Diyos, ganun ba ang paglago? Ganun ba ang paglago sa biyaya, sa Kristyanismo? Inaasahan ba tayo ng Diyos na kailangan kayanin mo na mag-isa nang wala ako? Is that growth in grace? No. No. Kailangan mag-foster natin yung childlike dependence pa rin natin sa Diyos. Pumasok ka ng umaasa sa Diyos, mananatili ka na umaasa sa Diyos. We should cultivate that. Alam niyo ba na sa kwento ni Peter Pan, may lugar doon kung saan dinadala ni Peter Pan yung mga bata, yun ay Neverland. Very special yung place na yun na Neverland. Kasi doon sa Neverland, yun ay isang lugar kung saan puro bata.
Bakit? Kasi yun ay isang lugar na nagsisignify ng eternal childishness. Walang ibang ginawa yung mga bata doon kundi maglaro. Puro laro. Walang responsibilidad. Ayaw nila ng responsibilidad. Ayaw nilang tumanda. Ayaw nilang magpasan ng pangmatandang mga responsibilidad. Yun yung sinisignify nung Neverland sa Peter Pan. Dinadala niya yung mga bata doon para maglaro lang habang buhay, eternal childishness. Nung sinasabi natin dito na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata, hindi iyan ang pinatutungkulan ni Jesus. Hindi ganyan ang pinatutungkulan ni Jesus. Pag sinabi ni Jesus na dapat tayong maging bata, hindi ibig sabihin na maging childish at hindi mag-grow up. Dahil ang paglago sa kaharian ng Diyos ay may responsibilidad. Ang paglago sa kaharian ng Diyos ay may pagpasan sa balikat. Ang paglago sa kaharian ng Diyos ay magkakaroon ka ng ministeryo. Ang paglago sa kaharian ng Diyos ay meron kang mga burdens. Ang paglago sa kaharian ng Diyos has its shares of responsibility. But, like a child, you will carry them and you will do them fully dependent on God. Ganong pangbatang pananampalataya. Papasanin mo ang lahat ng ibinibigay na responsibilidad sa iyo ng Diyos nang umaasa pa rin sa Kanya. Sasabihin mo pa rin sa Kanya, tulong. Sasabihin mo pa rin sa Diyos, tulong. Habang tinatanggap mo yung mga responsibilidad na yon. Kaya maging babala sa iyo to. Huwag mong isipin ang paglago sa pananampalataya ay paglayo sa Diyos. Huwag mo isipin na lumalago ka na sa pananampalataya kapag later on, hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos. No, hindi ganyan. Inaasahan ng Diyos ang lahat ng pumapasok sa kaharian na merong papasanin na mabibigat na mga bato, mabibigat na responsibilidad sa kanilang mga balikat, pero inaasahan niya na tatawag ka sa Kanya. Hihingi ka pa rin ng tulong sa Kanya. Sasabihin mo pa rin, Ama, tulong. Hindi ba mabuting balita na ang paglago natin sa pananampalataya ay pagsandal pa rin sa Diyos ng kaharian? Hindi ba mabuting balita na maging sa paglago natin sa pananampalataya ay pagsandal pa rin sa Diyos ng kaharian? Ang kaharian ng Diyos ay tunay na kaharian para sa mga maliliit na bata. Manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat po sa pahina ng Biblia ng Mark 10:13-16 dahil nakita namin dito kung ano yung katotohanan ng kaharian ng iyong anak, kaharian ni Jesus, kaharian ng pinadala mo na nagtayo ng kaharian dito sa lupa at lumalaganap hanggang sa lahat ng dako ay nasakop na ng kaharian niya. Salamat po, turuan niyo kami na wag namin ipagtabuyan ng mga bata at turuan niyo rin kami na kami mismo ay maging mga maliliit na bata sa pananampalataya. Maraming salamat, o aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.